Sa akin pong kaalaman, Yes, sir. yung NTF-ELCAC po, ito na yung pinaka sumatotal ng lahat ng mga plans na inimplement ng ating pamahalaan upang ating makamtan ang katahimikan para sa once and for all mawala na yung communist insurgency. Kaya nga yung NTF-ELCAC, National Task Force to End Local Communist Yes po. Conflict, armed conflict. Yes po. So, sa dami-dami ng mga oplan na inimplement natin para ito ay masugpo, sa gawing huli, na ang kinailangan ay yung whole of nation approach, whole of government effort Yes. para mapagtanggumpayan yung ating malaking problema internally, because this internal problem is contributing to our weakness internationally sa labas. Yung weakness, kung ano man ang weakness dito sa loob natin, ay may epekto sa ating panlabas na relasyon. Oo Tama naman, po ba? oo naman. Unang-una, dahil maraming epekto yung ginawa ng mga komunista. Okay. Gustong i-overthrow yung ating gobyerno. Yung mga bata natin, Opo. una, sinira nila. Diba? Pinahina nila. Nawalan tayo ng military training, pinahina nila ang ating depensa. Mga negosyante, negosyo, economic. Yes. Yung mga negosyante natin, pinapahirapan nila. Sabi nila, Kinukutongan nila. kinukutongan nila. Hindi, pagandahin natin. Hinihingan nila ng tulong. Revolutionary. Na ang tawag ay revolutionary tax. Okay, go ahead po. So that through the years, ating mga experience, nakita natin na hindi yan masosolve ng giyera, hindi yan masosolve ng puwersa, kundi yan ay masosolve ng ang puntahan mo, targetin mo yung root causes Okay. ng bakit sila dumadami, bakit sila nag-aaklas, bakit sila nagrereklamo. Okay. At sa ngayon, nakita nga natin na ganito pala dapat ang approach. Yung ating visual na una, Yan. kung maipakita natin. Pwede po natin ipakita yung purpose unang visual. yung talagang gustong ma-attain Yan. ng NTF-ELCAC ay isang matatag, maginhawa, at panatag na buhay. At ang mission, ang vision niyan, ang vision ng NTF-ELCAC, yan ang ambisyon natin. By 2040, the Philippines shall be a prosperous, predominantly middle-class society where no one is poor. Our people shall live long and healthy lives, be smart and innovative, and shall live a high-trust society. By 2040. By 2040, ibig sabihin, Okay. maa-attain natin yan kung tayong lahat ay magtutulong-tulong. Walang bukbok, walang politika. Basta isang direksyon. Isang bangka, isang barko, sabay-sabay ang pagsagwan para tayong lahat ay umunlad. Ibig sabihin, nagkakatulungan ang bawat sektor, ang gobyerno at Buong gobyerno. Private government, mga mamamayan. Yes. At ang political leaders natin, nagbibigay ng tamang direksyon. Oo. So, ito na yung whole of government and whole of nation whole of- approach. yes. In other words, everyone all. Okay. Yan. So, yan yung NTF-ELCAC. Ngayon, gusto ko lang sabihin kasi pansinin po ninyo, Okay. effective yung NTF-ELCAC natatalo na natin sila. Wala na sila kasi kita na yung progreso, gawa na yung mga kalsada, Yes. na-address na natin yung mga root causes, wala nang umaanib sa kanila, yung iba bumabalik na sa fold ng gobyerno. Sabi nila, abolish NTF-ELCAC. Kasi nga, kaparehas siya nung tinanggal nila yung confidential fund ng Department of Education. Okay. Sabi nila, wag yan, hindi dapat yan. Sino ba ang nagpasimuno na tanggalin ang confidential fund ng Secretary of Education? Okay. O hindi ba yung act? Hindi ba yung mga yan ACT teachers. ACT teachers? Ito po isang prente ng mga CPP, NP, NDF, isang front organization. Hindi naman tayo ang nagsasabi niyan. Okay. Sila. Sila din. Ngayon,
Pinaalis nila yung confidential fund para hindi sila maimbestigahan. Wala nang pondo Paano pa sila maiimbestigahan? Hindi natin ngayon ma-identify kung sino-sino sa kanila ang hindi kakampi ng pamahalang ng gobyernong ito, hindi kakampi ng mga Pilipino. Okay. Ganyan din ang gusto nilang mangyari sa NTF-ELCAC. Tigil nyo yan. Hindi maganda yan. See? Kaya sa mga kababayan natin, huwag po tayong sumuporta na tanggalin na ang NTF-ELCAC. Ito yung daan kung saan unti-unti nating makakamit yung gusto nating makamit, Okay. yung sinabi kanina, kapayapaan, yung magandang buhay, at babalik, makuha natin at ang matamis na tagumpay na tayo lahat ay sama-sama. Huwag na tayong magpalinlang sa mga tao na gustong hikayatin yung mga anak natin, kabataan natin, na sumanib sa kanila at ipaglaban ang prinsipyo, ang ideolohiya na hindi naman naangkop sa ating society or sosyalidad. Bilang isang abogado, General Garcia, sir, nakikita niyo po ba ang effectivity sa larangan, sa usaping batas, sa lente ng isang maalam sa batas, ang effectivity ng NTF-ELCAC o EO 770 dito sa ating pamahalaan? Yung kasing Executive Order number 70 forms the foundation Okay. of this action. So, ibig sabihin, may legal na action ito magiging effort ng buong bansa para mapagtagumpayan yung ating mga problema. Kasi when we succeed, pati poverty ma-address natin. Okay. Marami tayong mga problema na ma-eradicate dito. Dahil kung hindi na tayo mag-spend ng maraming budget para sa paglaban, pagsugpo sa ating mga internal na kalaban, mas marami tayong maibibigay na makakapag-concentrate tayo sa other things. Sir, masustansya yung sinabi ninyong lays the foundation of a legal action ng isang gobyerno. That is Siguro maitatanong ko kay General Rene, ganun din kay Sir Marlo, kay General Marlo, bilang inyong aktual na karanasan na nasa serbisyo at ngayon ay retired na po, pero napaka makulay ng inyong naging karanasan sa mga CPP, NPA, NDF operatives. Meron po bang nung nakaraang 50 years, meron ba talagang sapat at matibay na foundation sa batas na inyong hawak bukod sa armas na hawak nyo para labanan at supilin ang mga teroristang ito? Meron naman, pero hindi kagaya tong EU70 na pinagbuklod-buklod, pinagsama-sama yung lahat ng ahensya ng gobyerno. At yung sinasabi na mga issue, ito ay ina-address ng mga grupo na ito, itong ahensya ito, itong clusters na ito, at ang tawag ng Whole of Nation, binago natin yung strategiya, doktrina. Ang doktrina binigyan ng legalidad sa pamaraan sa paglabas ng EO70. Ito na itong Whole of Nation approach, yung legalidad, at ang strategiya, ang tawag natin sa doktrina, itong NTF-ELCAC, the program itself. Nung maging maganda na ang programa, maganda ng anihin. Kung baga sa, kagaya sa news kanina, ang mangga sa Sabila, sumobra na, mag-harvest na tayo, sobra ng harvest, biglang may magsasabi na itigil, alisin ang NTF-ELCAC. Ito yun ang isa sa mga doktrina ng makakaliwa sa komunista na we will destroy the government using the government. Kaya sila pumapasok sa gobyerno, nandyan yung iba sa kongreso, kaya huwag tayong papayag. Kaya sa ating mga kababayan, ipagpatuloy natin yung NTF-ELCAC. Sir, interrupt lang kita, General. Kasi po, ganito po yung itatanong ko, 1996 po, nagsimula ako sa television. 1989, nagsimula ako sa dyaryo. Simula noon, ay nakita ko, na-observe ko, na sila ay lamang palagi. Ang CPP, NPA, NDF ay lamang palagi sa usaping batas. Kasi pinapaikutan po nila yung batas
at kayong mga nagtatrabaho, tinatayaan nyo yung buhay nyo, parang nasasayang ang inyong ginagawa dahil pag nahuli nyo sila, meron silang batas na gagamitin para makalabas sila at makapag-operate na naman. Tama yan ka, Emil, na when we started the insurgency campaign or fighting against these rebel groups or this organization, we do not have a doctrine. We do not have the strategy itself. Slowly, we are learning. So, as time metamorphoses, ito na ngayon yung nakita natin, refinement sa lahat ng nangyayari at dito natin natatalo. Kung baka sa basketball, first quarter, iba yung laro, ibang strategy, iba. Second quarter, nakita natin sa final ending, ganito pa lang ending. Kaya sumisigaw sila ngayon, itigil na yung laro. Parang gustong mag-react ni General eh. Sige po, go ahead. Reaction. Actually, ang gusto ko lamang ilahad yung aking maiksing karanasan. Okay. Dahil sa, nung ako ay pumasok sa serbisyo, early 80s, naririnig ko na yung whole of government approach sana na dapat mangyari. Dahil sa, ang sabi nila, nawawala ng silbi yung pakikibaka ng Armed Forces of the Philippines dahil sa kaya nating kayang i-clear ng Armed Forces. Opo. Kayang i-hold initially. Okay. But yung development portion at saka yung sustainment, hindi nagagawa ng Armed Forces. Therefore, kung yung Armed Forces ay gumawa ng isang tulay, nag-operate doon, nakuha nila yung barangay, Opo. gumawa ng isang tulay, ang sasabihin ng mga tiga-barangay, okay lang yan, sir. Pag alis nyo, babalik din sila dito. Sisirahin din nila yung tulay. So, yung participation ng mga nandun sa lugar, lalong-lalo na ng local government, ay kulang. Kaya nung nagkaroon ng NTF-ELCAC, tuwan-tuwa ako dahil sa ito na yung katuparan ng aming mga pangarap nung araw na makasama base sa batas na ipapasunod ang mga local government na nandun sa lugar na kung saan namumugad yung ating mga kababayan na naliligaw ng landas. Yes po. So, yun ang isang bagay na maganda dito. Sa NTF-ELCAC. Sa NTF-ELCAC dahil sa yung efforts ng Armed Forces sa una, yung clear na tinatawag, at saka kalahatian ng hold, papasok na ngayon yung local government para masustain. Okay. Masustain, ma-develop yung lugar at masustain yung development. Hindi di-develop lang, iiwanan na. Kasi sila yung maiiwanan dun eh. Ayun. At dyan din namin pinapasok yung mga reserve component at papasok din yan later on yung development ng ating ROTC program. Okay. So, yan, dugtong-dugtong lahat yan. But focus tayo dito sa ating NTF-ELCAC na binabatikos nila ngayon. Okay. Kailangan maintindihan ng ating mga kababayan yung kagandahan na idinudulot itong NTF-ELCAC at huwayo ko na rin palagpasin yung pagkakataon na ito upang magkaroon ng panawagan sa ating mga mambabatas na kumu-question sa pondo na binibigay ng ating pamahalaan dito sa NTF-ELCAC. Na dapat daw piso na lang. Nagkataon kasi na kumbaga sila lang yung administrator. Dumadaan lang sa kanila. Kapag tinanggalan natin ng pondo itong NTF-ELCAC, binawasan natin, we are doing disservice to our people. Dahil sa itong mga pondo na ito ay nakalaan para sa mga barangay, mga development efforts diyan sa mga local government na ang gusto lamang mangyari ng ating pamahalaan, mayroong isang agency na nakafocus sa pagsisigurado na natutupad yung mga purposes nitong ating pondo. Kasi diretsong pupunta yan doon, hindi na dadaan kung saan-saan, hindi na mababawasan. At ang makikinabang talaga dito ay ang ating mga kababayan. Yes. Yung dapat maunawaan ng mga kababayan natin, hindi kasi naya-announce. Yung dating lugar na walang kalsada, may kalsada na ngayon. Yes. Yung dating mga lugar na walang tubig, Eskwelahan. may tubig. Kuryente. On the barangay level, ha? Eskwelahan To po the sa lowest. barangay. Kaya pag tinanggalan mo ng budget ang NTF-ELCAC, tinanggalan mo ng budget yung mga mamamayan na dapat ay makinabang doon sa programa ng NTF. So sa akin lang, dapat ang mambabatas, makifight sila na mas malaki ang pondo sa mga lugar na kailangan i-develop. At yung NTF-ELCAC ngayon, hindi naman ito purely military or purely one government agency, but these are clusters.
these are groups, these are government agencies combined as one. Kaya dapat maintindihan nila, huwag silang magpadala, padalos-dalos sa pagsasabi nila. Yes. Nung araw, pagka na-clear yung isang area, pag alis nung army, babalik na yung kalaban. Mga kaibigan Wala na. natin Kasi walang ngayon, pag tsinelas. na-clear ng army, papasok ang local government. Mandato yon, hindi pwedeng hindi. Opo, pag pumasok ang local government, may TESDA, may DTI. Andyan din ang police to may training. maintain the peace. So, Okay. pagka na-clear, hindi na nila marirecover. And then, kung makikita nung mga tao na yung progreso ay dumadating na sa kanila, bakit naman sila makikisimpatya pa? Yes. So, kaya natatalo sila ngayon. Kaya sinasabi nila, NTF-ELCAC may kasalanan dyan, pa-abolish nyo yan. Aba, ay sus Mariosep. Abay, meron pong importanteng bagay na gusto ko sanang itanong, pero may naunang nag-chat dito sa akin, General Garcia, sir. Yung pagtanggal po ng confidential fund sa DepEd, ano daw po ang naging epekto nito? At parang pati yung mga kabataan natin na nag-aaral sa DepEd sa pagtanggal ng budget na ito na confidential fund ay parang naapektuhan din ang ugali ng mga kabataan lalo na sa larangan ng GMRC. Yung kasing confidential fund, kailangan mo yon para ma-identify mo kung sino sa hanay mo ang hindi mo kakamping tunay. Okay. Okay, sabi nga nila, mag-ingat ka sa kaibigan mong nagpapanggap na kaibigan mo. Ay, hindi, mag-ingat ka sa kalaban mo. Dahil alam mo na. Dahil alam mo yun. ang kalaban mo. Pero mas mag-ingat ka sa katabi mong nagpapanggap na kaibigan mo. So, ganun din yun. Kailangan hanapin mo sa hanay mo. Kaya kailangan ni Vice President ng confidential fund. Yes. Bagay na bagay sana, tiyempo-tiyempo na siya nakaupo. Pagkatapos siya yung maghahanap kung sino-sino ang mga ito. Kaya lamang, palagi tayong ganyan palagi tayong na-overpower pagka ganyan ang mga usapin, natatalo tayo. Parang pare-parehas ang estilo Tapos ang knee-jerk natin, sige wag. Yes. ROTC, merong gano'n. Ang knee-jerk natin, sige tanggalin natin. At ang ROTC, tagumpay, na napatanggal nila. Ganun nga. Para mapatanggal nila, palaging gano'n na. The same style, the same estilo. Hindi ba tayo magbabago ng approach sa respond? Nung araw, binanatan yung US bases, ang knee-jerk natin, sige, tanggalin natin. And yet, effective ang kanilang style dahil lang tao ay naniniwala. Yes, until now, it is still effective na gano'n. Pero sinasabi natin, dito sa NTF-ELCAC, Pero pagpasok ba ng NTF-ELCAC ay naging mas epektibo na ba ang gobyerno? Ay, oo. Ang dami nung araw, susuko, babalik sa kukuhang pera, babalik sa bundok. Okay po. Well, bumalik sa bundok dahil disappointed pa rin sila, maring ganon. Bumalik sa bundok dahil porsado ng mga kasama, dahil malakas pa rin naman sila. Pero ngayon talagang nanghina sila. Yung mga sumuko yan. At saka yung mga proyekto nakikita ng mga tao Yes po. at walang porsyento dong nababawas. Kaya Porsyento, ibig sabihin komisyon. No? kaya ng mga eskwelahan or mga tulay na hindi kayang pasukan ng mga private construction companies, Okay. armed forces ang pumapasok. So, yung mga eskwelahan, yung mga daan. So, mas tipid tayo at nakikita natin yung mga produkto sa ating mga development programs. So, sa akin lang, Napasyalan ko po yung mga lugar na yan. Yung mga kalsada na puro alikabok, puro lubak, puro bato-bato, pero tinatawag na highway. So ngayon yung mga yan dahil sa NTF-ELCAC, mas maayos na. mas maganda kasi ngayon, klaro na yung farm to market road. Nung una, my farm to market road. So, ito yung mga nakorek sa NTF-ELCAC, maliban sa insurgency. Those things na inayawan ng makakaliwa or sa kabilang grupo, Okay. nakakorek na ito ngayon at na-deliver na yung tama. Kaya marami ng mga tao ngayon nagsibabaan ng mga produkto at nakapag-aral, maski sabihin pa nila na hindi pa marunong magbasa, kung nakapag-aral na. At Yes. yung mga basic services, nahatid na rin. Sana ipagpatuloy natin para mas lalo tayong asenso at
by the time na ma-develop na yung communities kasi, wala nang insurhensiya, wala nang manghihingi sa mga contractors, sa mga loggers, maninira ng gamit, sa mga quarry, sa mga big companies, at marami nang mag-invest sa atin. So by that time, tataas ang sweldo natin, may mga kita na tayo, na maski ang bigas by that time, 120 ang kilo, may pambili tayo. Hindi yung sasabihin na pababaan ang bigas, pero ang salary, mababa. Dapat equated lahat. So, these are the things na makakatulong sa gobyerno natin. General Salazar, sir, si Lani, isang sales lady sa Unimart, ang sabi niya, taga Mindanao siya, naranasan din daw niya ang mga ginagawa ng mga NPA doon. Sa inyo naman po, on a personal level, sa personal na karanasan ninyo, paano po ang naging exploits ninyo nung kayo po ay humaharap pa sa digmaan? Galing ako ng Mindanao, Visayas at saka Cordillera sa Luzon. Unang kwento, doon sa Samar ako, boundary ng sa may Las Navas area, boundary ng Eastern at saka Northern Samar. Isang eskwelahan, 2 kwarto, sawali, sira-sira. Bago ako bawa, sabi ko sa mga taga-barangay, anong gusto nyong ipaabot sa gobyerno natin? Ang sabi lang nila, sir, pakisabi sa gobyerno natin na dagdagan nila ng isang room. Sira na nga Isang room lang? Oo. Kung bakit isang room lang? Ba't hindi ipapaayos? Kami na lang mag-ayos, sir. Sa sawali na eskwelahan, dagdagan lang ng isa. Bakit dagdagan? Kasi yung 2 room, sir, grade 1, grade 2, grade 3, grade 4. Kung may isang room, sir, meron na kaming grade 5, grade 6. Wow. Ganun lang kasimple. Mangarap. Pangalawang kwento, nung nasa Cordillera ko, sa Kalinga ako, nung umakyat ako sa tuktok ng parang hill, bundok, may isang matanda na kausap ko. Tumitingin siya sa di kalayuan ng isang building. So nag-explain ako about komunista and everything. Sabi niya, anak, huwag mo nang explain sa akin yung tungkol sa komunista. Simple lang ang tanong ko sa iyo. Nakita mo yun sa kabila? Opo, may building. Ano yung building na yan? Eskwelahan. Eskwelahan ng elementary, yung building. Anong nakikita mo? Sira-sira yung atip at saka dingding. Ang sabi lang niya, huwag mo na akong explainan about communism. Ipaayos nyo lang to. Maniwala ako sa gobyerno natin. Simple lang ito. Hindi to trabaho ng sundalo. Trabaho ito ng mga tao na nasa pwesto na dapat i-deliver ang services. Na ngayon ay tumama dahil sa NTFL. Yes. Dahil pagkatapos ninyong itayan yung buhay nyo, sumusunod ngayon ang gobyerno. Kasi maniwala tayo ka-email na ang kamangmangan ay magbibigay ng, anong maibigay doon, di ba? Mga ignoranting tao, mangmang na tao, walang magawa. Pero kung edukado, tama ang napag-aralan, then these people can work and fight for their own lives. Yes. Sana, pagpatuloy, huwag tayong maniwala doon sa makakaliwa, yung grupong aalisin yung NTF-ELCAC para lang sa kapakanan. Pero hindi naman pwede yata na sabihin lang na gano'n na huwag tayong maniwala. Kung wala naman talagang ginagawa ang mga taga-gobyerno na nararamdaman ng ordinaryong tao. Para kasing sinasabi natin, pag alisin ang NTF-ELCAC, alisin mo na yung mga ahensya ng gobyerno. Yung DSWD, DILG, sila man ang nandun, DPWH. Sino yung alisin natin? Okay. Because these are clusters of government agencies. These are not armed forces. These are not Department of National Defense only. These are not PNP. These are clusters. These are groups of people from the government and private sectors who would like to help us also. Siguro marinig din natin kay General Rene kung ano naman ang karanasan niya personal dahil may bumabati rito mula sa gitnang Luzon, si Ma'am Net Tan from Porac. Ang lakas daw ng CPP, NPA, NDF doon sa gitnang Luzon, sa Porac, sa Tarlac, parang iyon ang kanilang seedbed eh. Ano po ang personal niyong karanasan naman? Yes, bago ko sagutin yan, magandang gabi sa iyo, Brother June Parlade. Kumusta ka na? And then, ito, base sa aking karanasan naman, hindi lamang sa gitnang Luzon, kundi pati sa gawing
Kamindanawa na rin. Yes po. Ano na nga yung tinatanong mo? Yung inyo pong personal na karanasan sa pagharap dito sa mga Oo. rebelding terorista, CPP, NP, NDF. Ang aking karanasan dyan, lalong-lalo na dito sa gawing Visayas, talagang nakikipaglaban sila ng harapan ng mga panahon na yon. Okay. Dahil sa isa sa dahilan, pag tinatanong namin yung mga sumusuporta sa kanila na mga tao doon, ang sinasabi nila ay malakas po sila rito at hindi namin sila kayang labanan. Ngayon, Palaging ganun. Malakas daw. Pagkatapos, pag tinanong namin, bakit niyo sila sinusuportahan pa rin? Ang sabi nila, wala po kaming magagawa, sir, kasi hindi naman kayo habang panahon na nandito. Pag-alis nyo, pag-alis nyo, babalik sila dito, wala nang magtatanggol sa amin. Kung ang amin lang natitirang pwedeng gawin, ay makibagay sa kanila at makisama sa kanila. Tama po ba? Usually, pumapatay ng barangay chairman, ng barangay kagawad, para lang iparamdam na malakas sila. Talagang ginagawa nila yan. Opo. So, yun ang isang dahilan. Kaya nga, nung lumabas itong whole of nation approach, na pag-alis ng sundalo, merong local government na tutulong dyan at magpapatuloy ng kapayapaan at kaunlaran dyan sa lugar at yung sustainment na tinatawag. Yun ang napakalaking bagay na nakatulong sa atin upang mapahina ang kanilang samahan. Idadagdag ko lang po, ang kanilang kinukumbinsi, yung mga Aita, yung mga tribal, ay yung mga liblib na lugar. Halimbawa, Porac, minsan Tarlac, minsan yung mga hinterlands tulad ng Bamban. Dahil nga, hindi palaging nararating ng ating gobyerno yung lugar na yan. Ibig sabihin ng gobyerno, yung serbisyo. Serbisyo ng gobyerno, hindi nakararating sa kanila. Hindi ramdam ng ordinaryong mamamayan ng haplos ng pagmamahal ng gobyerno. Ito pa, meron pa akong isang naranasan dito sa gawing Mindanao naman. Okay po. Na sinisecure namin yung paggawa ng kalsada doon sa lugar. Bayugan, Agusan del Sur, naalala ko, pinuntahan ko yan. Central Mindanao. Napunta din ako dyan. Ngayon, nung ang hiningi lang nila libro, isang libro lang. Dahil libro lang daw o dictionary lang, wala sila doon sa Bayugan, Barangay Ararat. Totoo yung nangyayari ng mga panahon na yon. Ang ituloy ko lang yung sinasabi ko tungkol dito sa paggawa ng kalsada. Ginawa nilang lahat ng kanilang magagawa upang iyan ay mapigilan. Okay. Ang sinasabi nila doon sa mga tao doon ay para lamang sa kanilang kapakanan niyan, hindi para sa kapakanan nyo. Pero ang totoo noon, ayaw nilang maabot ng armed forces yung kanilang mga pinagkukutaan. Pero sa ngayon po, na yung mga hinihingi nila, edukasyon daw, wala. So may libreng edukasyon na. Hindi tayo maniwala niyan, edukasyon. Elementary hanggang high school, libre. Sa college, kung matalino ka or best scholarship ang DOST, ang mga paaralan. Wala daw maayos na kalsada, infrastructure, meron na ngayon. Ngayon, marami nang makapasok na gagawa ng daan. Ang kaso nga lang, kagaya ngayon, ayaw na nilang yung NTF-ELCAC kasi ginagawang daan At saka, alam mo, Ka-Elmil, yung mga pinuno niyang mga rebelde na yan, napapagod din yan. Okay po. Ngayon, nakikita na nila na eto na yung kanilang hinihiling, eto na yung kanilang ipinaglalaban. Okay. Dumadating na yung sementadong kalsada, dumadating na yung serbisyo ng ating gobyerno. Okay. Wala na silang dahilan para makipaglaban pa. Kaya pagod na rin sila. Ang gusto rin naman nila mabuhay ng matahimik at matiwasay. Kaya tuloy-tuloy na ang progreso na dapat na makamta natin. May mga mangilan-ngilan na matigas ang ulo na nandyan pa rin, lumalaban, sinusubukan nila. Kaya halimbawa sa Sagay, sa Escalante, ang dami ng kalsadang paakyat ng bundok doon ngayon. Opo. Maayos na. Napakarami ang tubig, ang kuryente, andyan na, no? So, wala ka ng dahilan para lumaban. Kaya nga, yung sa panahon na ito, kasi wala na tayong oras, gusto ko lang sabihin, sana matapos na itong problema natin sa lokal, sa atin, internal na problema, para yung pondo sa armed forces at sa ibang ahensya, i-refocus natin. Kaya duda ako itong mga tao na ito gustong guluhin para habang nakikipag-debate tayo, nakikipag-away tayo sa kabilang external na problema, itong internal, sinasakyan nila para makabalik sila kung gusto nila makabalik
sa dati. So relevance, issue of relevance. Kung paanong magkaroon pa ng saysay ang kanilang laging sinisigaw na karapatan na niyurak para meron pa ring kumbaga meron pa ring maniwala. Pero meron pa bang naniniwala sa kanila? Si General Garcia, tanungin nga natin. Meron pa siguro yung mga madali nilang malansi, katulad ng sinabi mo kanina, yung mga IP, hindi nila nakumbinsi yung mga IP. Nilansi nila yung mga IP. Pinakitaan nila ng mga, sinabihan nila ng mga, yung mga half-truths, yung mga estilo nila kung paano sila mag-recruit ng tao na kasama, ganun yung ginagawa nila. So, ngayon, kita na ang katotohanan, so, nanghihina na. Talagang pero meron, yan, IP, isang sektor yan. Meron pa rin mga manggagawa na hindi nakakaranas ng tamang pasahod, na hindi pa rin nakakaranas ng tamang benepisyo. Yung mga ganun, pwede sila ba'y mga kinukumbinsi pa rin? Sila ba'y nilalapitan pa rin? Abay, oo. Kahit nga mga jeepney driver, andyan pa rin naman sila at ganun pa rin naman ang estilo. Nakikita naman natin, nararamdaman natin, ito pa rin yung mga grupong hindi naman talaga gustong manahimik at kundi sila ay manggulo lamang. Although ang pinag-uusapan natin ngayon ay NTF-ELCAC, may relevance dito sa kaduluduluhan nito yung bakit gusto nating magkaroon ng mandatory ROTC. Dahil sa ating Reserve Force Development na sila yung mga tigaroon sa mga lugar na apektado ng mga labanan na ito at sa mga programa ng NTF-ELCAC. So, ipagpatuloy po natin ito. Isa lang ang bansa natin. Isang Pilipino tayo, magkaisa tayo. Para huwag nating paabotin ng 2040 na umasenso. Baka next year pwede na. Yun. General Garcia. Ako naman sususugan ko yung sinabi ni General Salazar kanina. Nandyan na yung gobyerno sa inyo. Opo. Nandito na yung mga hinahangad natin nung araw. Panahon na para tayo ay magkaisa. Yes. Para tayo ay umunlad, tayo ay lumakas, para tayo ay magtagumpay doon sa... yung magulo sa labas ang harapin natin, huwag itong mga nasa loob. Tama na muna itong... Tama na, tapos na wala nang dahilan. Magandang gabi po. Panawagan ko po sa mga politikong hanggang ngayon ay komisyon pa rin ang kanilang nasasapuso at hindi yung serbisyo. At panawagan ko rin sa mga pulpul na gustong magpa-elect at makapwesto bilang mayor, congressman, senador, pero wala naman silang ginagawa kundi mangomisyon pa rin. Kayo po ang tunay na recruiter ng CPP, NPA, NDF. Magandang gabi po sa inyo.